Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Cindy habang iginuguhit niya sa hangin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa loob ng 5 taon, si Cindy na halos 30 na ang edad ay walang takot na sumubok ng iba't ibang trabaho. Mula sa pagiging sales lady, waitress, call center agent, at ngayon isang caregiver. Bawat pagbabago ay isang pag-asa, isang bagong pagkakataon upang mas makatulong sa kanyang pamilya na makaraos sa araw-araw na hamon ng buhay. Hindi siya kailanman nawalan ng ngiti kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang kanyang masayahing personalidad ay tila isang buluwarte laban sa mga pagsubok. Isang ilaw na gumagabay hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang mga magulang, sina Emily at Dennis. "Anak, sigurado ka ba talaga sa trabahong to?" Tanong ni Emily habang hinahagod ang buhok ng anak kinaumagahan bago ito umalis. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. "Alam mo mahirap ang mag-alaga ng may sakit." "Baka naman." "Nay, ayos lang ako." Sagot ni Cindy sabay halik sa pisngi ng ina. "Kaya ko to. At saka malaking sahod dito, Nay. Makakatulong talaga ako sa pagpapagamot ni tatay at sa pag-aaral ni Junior." Si Dennis, ang kanyang tatay, ay may matagal ng karamdaman sa puso. At si Junior, ang kanyang bunsong kapatid, ay nangangailangan ng suporta para sa kanyang pag-aaral. Ang mga responsibilidad na ito ay hindi pabigat kay Cindy, bagkus ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. "Basta mag-iingat ka lagi, anak." Bili ni Dennis na nakaupo sa sala, nagbabasa ng lumang pahayagan. Tumingin to kay Cindy na may ngiti sa mga labi. "At huwag kalilimutan ang iyong ngiti. Yan ang iyong pinakamagandang sandata." Ngumiti si Cindy. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. "Opo, tay, pangako. Babalik ako rito sa linggo. Magluluto ako ng paborito niyong adobo." Nakarating si Cindy sa mansyon ng mga C, isang marangyang tahanan na tila isang palasyo sa gitna ng syudad. Malalaking pader at otomatikong gate ang bumati sa kanya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kaibahan ng kanyang mundo sa mundong papasok siya. Isang matangkad at eleganteng babae ang sumalubong sa kanya, si Karen, ang ina ni Ken. "Ikaw ba si Cindy?" Tanong ni Karen, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagsubok. "Halika, ihahatid kita sa silid ni Ken. Ipapakilala kita." Habang naglalakad sa malawak na pasilyo, naramdaman ni Cindy ang bigat ng kapaligiran. Ang mga pader ay napinturahan ng malalamig na kulay at ang bawat piraso ng kasangkapan ay tila disenyo upang magpabigat sa halip na magpasaya. Narating nila ang isang silid, malaki ngunit madilim, na parang hindi nakakapasok ang sikat ng araw. Nakaupo sa isang high-tech na wheelchair ang isang binatang lalaki. Siya si Ken. Si Ken ay isang dating matagumpay na investment banker. Matalino, ambisyoso, at may kinabukasan na malawak pa sa pinakamalawak na karagatan. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, isang trahedya ang naganap. Isang aksidente sa kotse na nagpaparalisa sa kanya mula sa baywang pababa. Ang lalaking minsan nagkaroon ng mundo sa kanyang mga kamay, ngayon nakakulong sa kanyang sariling katawan at sa loob ng silid na ito. Kasama ang kanyang kapaitan. Ang kanyang muka ay seryoso, ang mga mata ay malalim na balon ng lungkot at kawalan ng pag-asa. "Ken, siya si Cindy," ani Karen. Walang gaanong emosyon sa kanyang tinig. "Siya ang bago mong caregiver. Sana'y magkasundo kayo." Tiningnan ni Ken si Cindy mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay matalim at mapanghamak. "Bago? Pangilan na ba yan, Nay? Pang-5? Pang-6? Kung tulad lang din siya ng mga nauna, wag na niyong abalahin ang sarili niyo." Nagkatinginan sina Karen at Cindy. Marahil ay sanay na si Karen sa ganitong reaksyon mula sa anak. Ngunit para kay Cindy, ito ay isang hamon. Nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga at pinilit niyang ngumiti.
Magandang umaga po, Sir Ken. Bati ni Cindy sa kabila ng lamig ng pagtanggap. Ako nga po pala si Cindy. Nandito po ako para tulungan kayo. Tulungan? Sarkastikong tanong ni Ken. Anong may tutulong mo? May babalik mo ba mga pa ako? Maibabalik mo ba ang buhay ko? Umalis si Karen, iniwan silang dalawa. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kumapal, halos mahawakan. Binaliwala ni Cindy ang mga mapanghamak na salita ni Ken. Alam niya na ang sakit at kapaitan ang nagsasalita. Hindi ko po maibabalik ang iyong mga paa. Mahinahon na sagot ni Cindy. Pero makakatulong po ako na gawing mas komportable ang inyong araw at masaya kung papayagan niyo po. Nginisian siya ni Ken. Masaya? Sa kalagayan ko? Hindi mo naiintindihan. Siguro nga po hindi ko lubos na maiintindihan ang nararamdaman niyo ngayon. Sabi ni Cindy, lumapit sa bintana at bahagyang binuksan ang kortina. Sumilay ang sikat ng araw sa madilim na silid. Bahagyang nagpapaliwanag sa mukha ni Ken. Pero naiintindihan ko po ang bawat araw ay isang regalo. At nasa atin po kung paano natin tatanggapin ang regalong yon. Napailing si Ken, tumalikod sa bintana. Dami mong alam. Gagawin mo lang ang trabaho mo. Opo sir, gagawin ko po ang trabaho ko. Sagot ni Cindy, ang kanyang tinig ay malinaw at buo. Pero ang trabaho ko po ay hindi lang mag-alaga ng katawan. Kasama po rito ang pag-aalaga sa damdamin. Sa unang mga araw, halos isang digmaan ang nangyayari sa pagitan ni Cindy at Ken. Bawat pagtatangka ni Cindy na magpaliwanag, magpatawa o magbigay ng kahit konting pag-asa ay sinalubong ng panunuya, pagsisimangot at pagiging malamig ni Ken. Pipilitin niyang ipasa ang mga gamot kay Ken. Ngunit, palagi itong tatanggihan. Ayoko niyan. Hayaan mo ako mabulok dito. Ani Ken. Pero Sir Ken, kailangan niyo po ito para po sa kalusugan niyo. Pakiusap ni Cindy. Anong saysay ng kalusugan kung wala namang saysay ang buhay? Bulong ni Ken nakatingin sa labas ng bintana. Hindi sumuko si Cindy. Sa halip na makipagtalo, gumagamit siya ng ibang pamamaraan. Isang araw sa halip na pilitin siyang uminom ng gamot, nagdala si Cindy ng isang tray ng sariwang prutas at isang baso ng katas ng mangga. Alam niyo po Sir Ken, ani Cindy habang inaayos sa mga prutas. Nung bata pa ako, pangarap ko magkaroon ng ganitong karaming prutas. Mahal na mahal po namin ang mga mangga sa probinsya. Kapag po hinog na hinog, tapos malamig pa, ang sarap sa pakiramdam. Parang yumayakap ang sikat ng araw sa tiyan mo. Tumingin si Ken kay Cindy. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagtanong. Hinawakan ni Ken ang baso ng katas ng mangga at ininom ito. Hindi ito ang gamot, pero may ngiti sa mga labi ni Cindy. Salamat. Mahinang sabi ni Ken na siyang unang pagkakataon na sinabi niya ang salitang yun kay Cindy. Mula noon nagkaroon ng maliliit na pagbabago. Sa halip na baliwalain ni Ken sa Cindy, minsan ay nakikinig siya sa mga kwento nito tungkol sa kanyang pamilya. Tungkol sa mga simpleng pangarap ng mga tao sa probinsya. Ikinuwento ni Cindy kung paano sila nagtatanim ng gulay sa bakuran para lang may makain. Kung paano sila nagtutulungan sa komunidad sa bawat hamon. Isang hapon, habang binabasa ni Cindy ang isang librong paborito niya. Isang koleksyon ng mga tula, napansin ni Ken ang mga larawan sa loob nito. Ano yan? Tanong ni Ken, ang kanyang boses ay tila may bahid ng interes. Mga larawan po ito ng mga paborito kong tanawin. Sagot ni Cindy, ipinapakita ang libro. Minsan, kapag malungkot po ako, tinitingnan ko po ito at iniisip ko na balang araw, makakapunta ako sa mga lugar na to. Napatingin si Ken sa isang larawan ng bundok na napapalibutan ng ulap. Maganda. Bulong niya. Opo. Sang-ayon ni Cindy. Maraming magagandang bagay sa mundo, Sir Ken. Kailangan lang nating tingnan sa ibang paraan. Araw-araw, sinikap ni Cindy na magdala ng konting kulay at liwanag sa madilim na mundo ni Ken. Binuksan niya ang mga kortina, inayos ang mga bulaklak sa bintana
at pinatugtog ang mga nakaka-relax na musika. Pinilit niyang makipag-ugnayan kay Ken sa bawat posibleng paraan. Hindi siya nagpatinag sa pagiging tahimik at matamlay ni Ken. Kung minsan, nagkukwento siya tungkol sa mga nakakatawang karanasan niya sa pagtatrabaho. At kahit papano, may makikita siyang bahagyang pagbabago sa mukha ni Ken. Kahit konting kisap ng ngiti, sapat na para bigyan siya ng pag-asa. "Ang ganda po ng halaman sa labas, Sir Ken," sabi ni Cindy isang umaga habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin na tanaw mula sa bintana ni Ken. "Ang sarap sa pakiramdam na makita silang lumalago." Narinig to ni Ken at sa halip na baliwalain, nagtanong siya. "Ano ang pangalan niyan?" "Ito po ay San Francisco," sagot ni Cindy. "Sabi nila nagdadala raw po ito ng swerte. Pero sa akin po, nagdadala to ng pag-asa. Kasi kahit gaano kaliit ng halaman, basta inaalagaan mo, lalaki at lalaki." Doon nagsimulang gumuho ang pader na itinayo ni Ken sa kanyang sarili. Ang pagiging simple, pagiging totoo, at pagiging masayahin ni Cindy ay unti-unting lumalambot sa kanyang puso. Pinuna ni Michael, ang personal therapist ni Ken, ang pagbabago sa kanyang pasyente. "Mas mukhang nakakangiti ka na ngayon, Ken," ani Michael isang session. "May bago bang nagaganap?" Tiningnan ni Ken si Michael at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may bahagyang saya sa kanyang mga mata. "Si Cindy," sagot ni Ken. "Ang ingay niya pero ewan ko, parang hindi siya sumusuko." "Well, mabuting senyales yan," sabi ni Michael ngumiti. "Siguro kailangan mo lang ng ibang perspektibo." Isang araw habang binabasa ni Cindy ang isang aklat para kay Ken, biglang bumuhos ang malakas na ulan. "Ang lakas ng ulan, ano po, Sir Ken?" sabi ni Cindy. "Naalala ko po nung bata ko. Sumasama kami ni Mama sa bukid. Kapag umuulan, minsan naglalabas kami ng balde at sasaluhin ng tubig ulan. Ang lamig at ang sarap inumin." Nakatingin si Ken sa bintana, tahimik. "Namimiss ko ang ulan," bulong niya na siyang ikinagulat ni Cindy. "Dati, kapag umuulan, naglalakad ako sa labas. Ramdam ko ang bawat patak." "Kung ganun po, bakit hindi po tayo lumabas?" sabi ni Cindy na may idea sa kanyang isip. Nagulat si Ken. "Lumabas? Sa ulan? Hindi ko kaya. At saka anong sasabihin ng mga magulang ko?" "Wag po kayo mag-alala sa kanila," sabi ni Cindy. "Bubuksan ko po ang terrace, tapos po ilalabas ko kayo doon saglit." Kinuha ni Cindy ang isang payong at dahan-dahang idiniskarte ang wheelchair ni Ken patungo sa terrace. Binuksan niyang pinto at agad na sumalubong sa kanila ang sariwang hangin at ang amoy ng basang-basang lupa. Habang nakaupo si Ken sa wheelchair, inilagay ni Cindy ang payong sa ibabaw nila. Pinikit ni Ken ang kanyang mga mata at pagkatapos ay idinilat niya. Nakita niya ang bawat patak ng ulan na lumalapag sa mga dahon ng halaman. Ang mga kalsada na nagsisikip sa agos ng tubig at ang malinaw na kulay ng langit. "Masarap sa pakiramdam," sabi ni Ken ng mahina. "Salamat, Cindy." Ang pagbabago ni Ken ay hindi biglaan, ngunit ito ay tuloy-tuloy. Nagsisimula siyang makipag-ugnayan, magtanong at kahit na magbigay ng opinyon. Hindi na siya laging nakatingin sa kawalan. Tinitingnan na niya si Cindy sa tuwing nagsasalita ito. Nakikinig sa bawat salita. Isang hapon, nakita ni Karen si Ken na nakangiti habang nagkukwento si Cindy tungkol sa kanyang kapatid na nag-aaral ng chess. "Ken, anak," sabi ni Karen na may luha sa kanyang mga mata. "Matagal na kitang hindi nakitang ngumiti ng ganyan." Tumingin si Ken sa kanyang ina at pagkatapos ay kay Cindy. "Si Cindy, Nay," sabi ni Ken. Binubuksan niya mga bintana. Literal at metaporal. Dahil sa positibong pagbabago ni Ken, nagsimulang magtiwala sina Karen at Carlos kay Cindy. Hindi na lang siya tagapag-alaga, naging bahagi na siya ng kanilang pamilya.
Nakikinig sila sa mga payo ni Cindy at mas nagiging malapit ang kanilang ugnayan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang ugnayan ni Cindy at Ken. Hindi na lang ito isang caregiver at pasyente. Nagiging magkaibigan sila. Ikinuwento ni Ken ang kaniyang mga pangarap bago ang aksidente. Ang pagnanais niyang magtatag ng sarili niyang kumpanya, ang kaniyang pagkahilig sa paglalakbay, at ang kaniyang mga plano para sa hinaharap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ken na may nakikinig sa kanya. Hindi lamang bilang isang may kapansanan, kundi bilang isang tao na may mga pangarap pa rin. Minsan naiisip ko, ani Ken isang gabi habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung hindi nangyari ang aksidente, ano kaya ang buhay ko ngayon? Umupo si Cindy sa tabi niya. Hindi po natin malalaman yun, Sir Ken, sabi niya. Pero ang alam natin, nandito po kayo ngayon at marami pa rin po kayong kayang gawin, hindi lang sa ibang paraan. Pero paano? Tanong ni Ken. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Paano ako magpapatuloy kung ang dati kong buhay ay tila nawala na? Sir, di ba po mahal niyo ang pagbabangko? Tanong ni Cindy. Bakit hindi niyo po simulan ulit? Kahit sa sarili niyo lang muna. Magbasa ng balita, mag-analyze ng merkado. Para malay niyo, baka may makita po kayong bagong opportunity. Nagsimulang sumunod si Ken sa idea ni Cindy. Sa tulong ni Cindy, naghanap sila ng mga computer program na madaling gamitin para sa kanya. Nagbasa siya ng mga financial news at sa loob ng ilang linggo, muling bumalik ang kanyang kislap sa mga mata. Nagsimula siyang mag-umpisa ng maliit na online investment portfolio. Hindi ko akalain na kaya ko pa pala, sabi ni Ken isang hapon na may ngiti sa kanyang muka habang tinitingnan ng screen ng kanyang computer. Salamat Cindy, hindi ko to magagawa kung wala ka. Wala pong anuman Sir Ken, masaya po ako makita kayong ganyan. Sagot ni Cindy, ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Sa paglipas ng mga buwan, ang pagmamahal na nabuo sa pagitan ni Cindy at Ken ay unti-unting lumalim. Hindi lamang sa aspetong profesional, kundi pati na rin sa personal. Ang bawat sulyap, bawat mahinang tawanan, bawat pagbabahagi ng mga damdamin ay nagsilbing pundasyon sa isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Isang gabi, habang inihahatid ni Cindy si Ken sa kanyang silid matapos ang isang session kay Michael, nagkaroon sila ng isang matinding pag-uusap. Cindy, simula ni Ken, ang kanyang tinig ay mas seryoso kaysa sa karaniwan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero mahalaga ka sa akin. Napatigil si Cindy. Mahalaga rin po kayo sa akin, Sir Ken, bilang isang kaibigan. Pero hindi lang bilang kaibigan, Cindy. Sabi ni Ken, tinitigan siya sa mata. Nagsimula kang pasukin ang buhay ko na puno ng dilim. At sa araw-araw na lumilipas, dinadala mo ang liwanag at kulay. Binuhay mo ko ulit. Naramdaman ni Cindy ang init sa kanyang muka. Sir Ken. Wag Sir Ken. Panghimok ni Ken. Ken lang, please. Ang laki ng agwat ng salitang sir sa atin. Ngumiti si Cindy. Ken, salamat sa mga sinabi mo, pero caregiver lang po ako. At kayo po, kayamanan ang meron kayo. At ako po, hindi mahalaga ang kayamanan, Cindy. Putol ni Ken. Naranasan ko na ang lahat ng kayamanan sa mundo. Naranasan kong maramdaman na wala itong saysay. Ikaw nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay, ang halaga ng pagmamahal, ang halaga ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Cindy ang kanyang damdamin. Naiintindihan ko po yan, Ken. Naramdaman ko na rin po yan. Ang pag-asa, ang pagmamahal, pero may mga bagay na kailangan po nating isipin. Ang pamilya ko, ang trabaho ko. Alam ko, sagot ni Ken. Pero sapat na bang dahilan yun para hindi natin bigyan ng pagkakataon ng nararamdaman natin? Hindi nakasagot si Cindy.
Ang kanyang puso ay naghahalong damdamin. Tuwa, takot at pag-asa. Malaki ang pagbabago sa buhay ni Cindy. Hindi lang siya nagtatrabaho. Namumuhunan na rin siya ng kanyang damdamin. Ngunit sa tuwing umuuwi siya sa kanyang pamilya tuwing linggo, nararamdaman niya ang koneksyon pa rin sa kanyang pinagmulan. "Kamusta anak?" tanong ni Emily habang naghahanda sila ng hapunan. "Masaya ka ba sa trabaho mo?" "Opo, Nay," sagot ni Cindy sabay balat ng bawang. "Marami po ako natututunan at nakikita ko pong sarili ko na marami pa akong kayang gawin." "Ay, masaya ako para sa iyo anak," sabi ni Dennis na ngayon ay mas malakas na dahil sa gamot at sa tulong ni Cindy. "Nakikita ko ang ningning sa iyong mga mata." Sa isang pagkakataon, ipinagtapat ni Cindy sa kanyang ina ang nararamdaman niya para kay Ken. "Nay, may gusto po ako kay Ken," sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay halos pabulong. Napatigil si Emily sa paghiwa ng gulay. Si Ken? Ang pasyente mo?" "Opo," sagot ni Cindy. "Alam ko po, Nay, mahirap paniwalaan. Pero, Nay, hindi lang siya pasyente. Siya po ay isang mabuti at matalinong tao. At sa kabila ng lahat, nakita ko po ang kanyang puso." Huminga ng malalim si Emily. "Anak, ang mahalaga masaya ka, pero mag-ingat ka. Tandaan mo ang pagkakaiba ng inyong mundo." "Pero, Nay," pakiusap ni Cindy, "sa pagmamahal po, hindi po ba walang pinipiling estado sa buhay?" Niyakap ni Emily ang anak. "Oo, anak, walang pinipili. Basta sigurado ka sa nararamdaman mo at handa kang harapin ang mga pagsubok." Samantala, lumalalim din ang pag-unawa ni Karen at Carlos sa anak nilang si Ken. Hindi na lang sila nagbibigay ng material na bagay. Mas nagbibigay na sila ng oras at emosyonal na suporta. Nakita nila kung paano binago ni Cindy si Ken at unti-unti nilang tinanggap si Cindy, hindi lang bilang caregiver, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng buhay ni Ken. "Cindy, salamat," sabi ni Karen isang araw habang umiinom sila ng kape sa hardin. "Salamat sa pagbabalik mo sa anak ko. Akala ko mawawala na siya sa amin." "Wala pong anuman, Ma'am Karen," sagot ni Cindy. "Gusto ko lang po talagang tumulong at mahalaga na rin po sa akin si Ken." Alam ko mahalaga siya sa'yo," sabi ni Karen na may ngiti. "Nakikita ko sa inyong dalawa at alam mo, Cindy, hindi kami magiging tutol. Ang mahalaga, masaya ang anak namin." Ngunit sa pagitan ng paglago ng kanilang pag-ibig, may mga hamon pa ring dumating. Isang umaga habang nasa kaligitnaan ng therapy session si Ken kasama si Michael at si Cindy, biglang sumakit ang kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Agad siyang dinala sa ospital. Nanginig si Cindy sa takot habang nakikita niya si Ken na isinasakay sa ambulansya. Hindi niya naisip na darating ang araw na muling matatakot siya sa buhay ni Ken. Si Karen at Carlos ay nagmadaling dumating. Lahat sila ay nag-aalala. Sa loob ng hospital, ipinaliwanag ng doktor na ang stress at ang kanyang kalagayan ay nagdulot ng komplikasyon. Kailangan siyang operahan upang maiwasan ang mas malalang problema. Sa waiting area, tahimik at nag-aalala ang lahat. Lumapit si Karen kay Cindy. Hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, Cindy. Malakas si Ken at nandito tayo para sa kanya," sabi ni Karen. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsubok. Pagkatapos ng operasyon, bumalik si Ken sa kanyang silid. Ngunit mas matamlay na siya kaysa sa dati. Ang takot na dulot ng pangyayari ay muling nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa. "Wala ng pag-asa, Cindy," bulong ni Ken. Ang kanyang tinig ay mahina. "Hanggang kailan ako magiging ganito? Magiging pabigat?" Umiyak si Cindy. "Huwag kang bibitiw, Ken. Hindi ka pabigat. Ikaw yung nagbibigay sa akin ng lakas. Ikaw yung nagpapakita sa akin na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin." Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Ken.
Kahit anong mangyari, tandaan mo to ha. Ken, nandito ako at hindi kita iiwan. Naramdaman ni Ken ang init ng kamay ni Cindy at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas ng pagmamahal. Hindi yun galing sa kanyang kayamanan, sa kanyang estado, kundi sa isang simpleng babae na nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Mahal kita, Cindy. Sabi ni Ken, ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Mahal din kita, Ken. Mahal na mahal. Sagot ni Cindy, ang kanyang luha ay patuloy na umaagos. Naging mas mahirap ang rehabilitation ni Ken pagkatapos ng operasyon. Ngunit sa bawat hakbang, nandiyan si Cindy. Nagbibigay ng suporta, ng pag-asa at ng kanyang walang katapusang ngiti. Hindi na siya pumayag na bumalik sa kadiliman si Ken. Isang hapon habang nagpapagaling si Ken, nagkaroon sila ng isang matinding pag-uusap tungkol sa kanilang kinabukasan. Cindy, gusto kitang pakasalan. Simula ni Ken. Nagulat si Cindy. Kasalan? Pero Ken, alam ko marami tayong pagkakaiba. Putol ni Ken. Pero mas marami pa tayong pagkakapareho. Pareho nating nakita ang halaga ng buhay. Pareho tayong lumaban at lalong mahalaga, pareho tayong nagmamahalan. Huminga ng malalim si Cindy. Handa ako maging asawa niyo, Ken. Basta't handa po kayong harapin ang lahat ng pagsubok na magkasama. Lagi tayong magkasama, sabi ni Ken sabay hawak sa kamay ni Cindy. Sa paglipas ng panahon, bumalik si Ken sa mundo ng negosyo, ngunit sa ibang paraan. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa pananalapi upang tulungan ang mga organisasyon na nagtatrabaho para sa mga taong may kapansanan. Naging boses siya para sa mga tulad niya. Nagpapakita na ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay. Si Cindy naman sa kabila ng kanyang bagong estado sa buhay ay hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Tinulungan niya ang kanyang pamilya, binigyan ng magandang edukasyon ang kanyang kapatid, at tinulungan ang kanilang komunidad sa probinsya. Ngunit ang pinakamahalaga, nanatili siyang masayahin, mapagmahal at totoong tao. Isang araw habang nakaupo sila sa park, kasama ang kanilang mga pamilya, tiningnan ni Ken si Cindy. Sino mag-aakala na ang isang bunker na puno ng kapaitan ay matututong magmahal sa isang babaeng puno ng pag-asa? Ngumiti si Cindy, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. At sino ang mag-aakala na ang isang simpleng caregiver ay mahahanap ang kanyang pag-ibig sa isang lalaking tulad mo? Hinawakan ni Ken ang kamay ni Cindy at masuyong hinalikan nito. Salamat, Cindy. Dahil sa iyo nakita ko kung gaano kaganda at kasaya ang buhay. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na kayamanan na hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pag-asa. Ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang pagmamahal ay walang pinipiling estado sa buhay at kayang baguhin ng isang masayahing puso ang isang mundo na puno ng kawalan ng pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan ni Cindy at Ken na ang buhay, sa kabila ng lahat ng hamon, ay puno pa rin ng walang katapusang posibilidad kung lalaban ka at kung maniniwala ka sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kanilang kwento ay patunay na ang bawat dulo ay simula lamang ng bagong kabanata. Nagbago ang kanilang mga buhay at ang puso sa mga paraang hindi nila kailanman inakala. Natagpuan nila ang isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang pagsubok at isang pag-asa na mas maliwanag pa kaysa sa anumang dilim.